Sabay-sabay po nating basahin ang Aklat ng Mga Gawa, chapter 19, verses 21 to 41. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito sa patnubay ng Espiritu, nagpasya si Pablo na maglakbay sa Macedonia at Akaya papuntang Jerusalem. Kailangan ko ring pumunta sa Roma pagkagaling sa Jerusalem, sabi niya. Pinauna niya sa Macedonia sina Timoteo at Erasto, dalawa sa kanyang mga kamanggagawa, at siya'y tumigil sa Asya ng kaunti pang panahon. Nang panahong iyon ay nagkaroon ng isang malaking kaguluhan dahil sa daan ng Panginoon. May isang platerong nagngangalang Demetrio na gumagawa ng maliliit na templong pilak ng kanyang diyosang si Artemis at ito'y pinagkakakitaan ng malaki. Tinipon niya ang kanyang mga manggagawa at ang iba pang mga taong ganito rin ang hanap buhay. Sinabi niya, "Mga kasama, alam ninyong sa gawaing ito nagmumula ang ating masaganang pamumuhay. Nakikita ninyo at naririnig kung ano ang ginagawa ng Pablong iyan. Sinasabi niya ang mga Diyos na ginawa ng kamay ng tao ay hindi raw Diyos at marami siyang napapaniwala, hindi lamang dito sa Efeso kundi sa buong Asya. Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ng ating hanap buhay. Ang templo ng dakilang Diyosang si Artemis ay mawawalan ng kabuluhan, pati na ang dakilang Diyosa na sinasamba ng Asya at ng buong daigdig ay hindi na igagalang." Pagkarinig nito, nagsiklab ang kanilang galit at sila'y nagsigawan. Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso. Kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod. Kinaladkad nila sina Gaius at Aristarco, mga taga-Macedonyang kasama ni Pablo sa paglalakbay, at sama-sama silang sumugod sa tanghalan. Nais sana ni Pablo humarap sa madla, ngunit hindi siya pinayagan ng mga kapatid. Nagpasugo rin sa kanya ang ilang kaibigang mga pinuno sa lalawigang Asya. Mahigpit siyang pinakiusapang huwag pumunta sa tanghalan. Magulong-magulo ang kapulungan. May sumisigaw ng isang bagay at ang iba'y-iba naman. Hindi alam ng karamihan kung bakit sila nagkakatipon-tipon doon. Inakala ng ilang naroon na si Alejandro ang dahilan sapagkat siya ang ibinungad ng mga Hudyo sa madla. Sumenya si Alejandro sa mga tao na tumahimik upang siya'y makapagpaliwanag. Subalit nang makilala nilang siya ay isang Hudyo, sabay-sabay silang sumigaw sa loob ng 2 oras. Dakila si Artemis ng mga taga-Efeso. Sa wakas dumating ang punong bayan at pinatahimik ang mga tao at kanyang sinabi, "Mga taga-Efeso, sino ba ang hindi nakakaalam na ang lungsod ng Efeso ang siyang tagapag-ingat ng templo ng dakilang Artemis? Sinong hindi nakakaalam na ang banal na batong ito ay mula sa langit? Hindi maaaring pabulaanan ni numan ang mga bagay na ito kaya't huminahon kayo. Huwag kayong magpabigla-bigla. Hindi naman nagnanakaw sa templo ang mga taong dinala niyo rito. Hindi rin nila nilalait ang ating Diyosa. Kung si Demetrio at ang mga platerong kasama niya ay may reklamo laban sa kanino man, bukas ang mga hukuman at may mga hukom tayo. Doon sila magsakdal. Ngunit kung may iba kayong habol, maaaring pag-usapan yan sa isang pangkalahatang pagpupulong ng mga mamamayan ayon sa batas. Dahil sa nangyari ngayong araw na ito, maaaring maparatangan tayo na nanggugulo sa bayan. Walang sapat na dahilan o katwiran ang kaguluhang ito." Pagkatapos, pinauwi na ng punong bayan ang mga tao.